nakapag-send po ako ng pera sa maling account. Ano po ba ang dapat gawin kasi ayaw ibalik ng nasendan ko? May screenshot po ako ng conversation namin na wala siyang balak isauli. Pwede po ba siyang kasuhan o isumbong sa pulis? Ano po ba ang legal na paraan na dapat naming gawin? Hindi na raw daw po kasing pwedeng i-reverse ang transaction, sabi ng kausap ko, from mobile wallet app na gamit ko. Hindi pwede. Ano siya sinaswerte? Actually, Sige. mahirap yung problema ho ni Mrs. Brillante. Kasi unang-una, hindi mo kilala, hindi mo alam, kahit kakasuhan mo yung tao, sinong kakasuhan mo kung number lang? Unless ito nga ho yung kinakailangan natin na dapat talaga maparehistro na lahat yung SIM card. Kasi pag nagpadala ka, mayroong number ho yan, dapat alam mo kung sino yon at alam mo kung anong address. So kahit na in reality, pwede mo siyang kasuhan ng estafa kung kilala mo yon. Halimbawa, sa akin yung pinadala yung nagkamali kayo, pero nagkamali naman na ipadala sa akin yung pera, pero kilala niyo ako, kilala niyo yung number. So nagkamali lang. Yun po pwede niyo akong kasuhan kasi kilala niyo ako eh. Ang problema ko dito, yung si Mrs. Brillante, pinadala niya sa isang number na hindi naman niya kilala yung tao at maaring sasabihin nagkamali rin siya ng number. So paano ho natin i-reconcile ho yung karapatan niya as against dun sa collectibles niya. So yung karapatan niya nandun ho naman. Meron siyang karapatan, pwede niyang ipapulis, pwede niyang idulog sa cybercrime department ng police sa NBI. Kung matitrace nila at totoong meron namang screenshot, o pwede ho siyang kasuhan ng estafa kasi bawal ho yan. Pagkukuha ng isang bagay na hindi sa'yo, na alam mo naman na hindi sa'yo, pagkatapos pinagigitan mo na hindi mo ibabalik, estafa ho yan. Malinaw na estafa kasi hindi naman sa iyo yung pera na yan. So, yun ang malaking problema ho dito. Yung identification sa ka-address. Paano mo may didemanda isang tao na hindi mo kilala? Okay. Attorney, let's say for example, napadala mo sa ibang number, di ba po? Pwede bang ang gawin nung tao na iti-text mo muna, magpapakilala ka na ako po ay nakapagpadala ng pera sa mali pong padadalhan ko. Nakikiusap sana po ako na kung po pwede, maibalik ito. Ngayon, kung sinasabi nung tao, sa kabila ng several times na ikaw na nagde-text o kaya tumatawag, ini-ignore ka, pwede bang dalhin po ito sa isang tanggapan? Anong tanggapan? Pwede ka bang mag-demand attorney na malaman yung kanyang identity? Like for example, kung yan ay naka-record na, di ba? Doon sa mga telcos natin, pwede ba yun, attorney? Susulatan yung telcos? Tapos sasabihin? Pwede ho yan. Actually, ginagawa po ng NBI sa kapulis ho yan. Mayroon silang apps kaya lang, yung apps na yon, ang ginagawa lang ho nila doon, yung entrapment. Ibig sabihin, nakikipag-usap sila doon sa kabilang linya at pag nakausap at kunyari magpapadala uli at the same number, yun, nahuhuli ho yun. Pero kung sa NTC natin halimbawa, sa National Telecommunication, may way sila para ma-determine yung identification at address ng tao and then ma-identify mo yung number ng tao na yon na related dun sa number ng tao na yon, yun po pwedeng mag-file ng kaso. Okay. May kaso naman ho talaga. Kaya lang, yung winnability, ang problema ho dun eh. Yung sa amin kasi merong akong ganyang instance, yung isang kamag-anak ko, nagkamali ng padala, pero yung napadalan, mabait. So, ay oo, ibabalik ko ho, wala akong problema ho doon. Kaya lang binalik ang installment. Pasensya na ho, nagamit ko na ho yung pera na pinadala nyo. Pero tinanggap niya at nagbayad siya, pero daan-daan. Yun, kahit na hindi kilala, at least yung kabilang panig, pumayag na ibalik, pero installment nga lang. Yun lang ho yung problema ko kasi dito naman napakalaking problema ho. Yung identification sa address. Kasi normally sa kaso naman, pag nag-file ka sa
korte ng criminal case or civil case, paano mo ipapadala yung summons or subpoena That's sa isang correct, that's tao na correct. unidentified?